Makakausap po natin ngayon ML Party List Representative-elect Laila De Lima. Congresswoman De Lima, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras. Magandang gabi rin, Pinky, and also sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Okay, una po, ano ang inyong reaksyon dito sa Bring Duterte Home resolution ni Senator Robin Padilla? Ang ano ko po dyan is that hindi nila pwedeng pakialaman ng ICC. The ICC, as an independent tribunal, has actually acquired jurisdiction already over the case and over the person of the former president. So hindi yan basta-basta na masasasabihan yung ICC na ibalik na dito. And katulad din yan, yung di ba meron din silang balak o nag-file ng request for interim or provisional release. At yung pinakabagong balita is that inopose ito ng ICC prosecutor. This is against or contrary dun sa naging representation or misrepresentation of the lawyer of the former president na wala daw opposition from the prosecution. So, ang ICC ay tunay na merong competent jurisdiction over the case. At dati, sumama tayo as member state. Kaya lang winidraw nga mismo ng dating Pangulong Duterte for he wanted really to save himself kasi magsisimula na yung investigasyon or preliminary examination ng ICC prosecutor. So itong mga galaw na ito na naman, itong ang pag-file na yan ng motion or whatever it is, yung resolution na yan, na hindi nga tinanggap ng Bills and Index section ng Senate dahil nga nag-adjourn na sinadiye yung 19th Congress, ay isa na naman ito sa mga sa mga steps na para palakasin muli at para maging mas yung kanilang mga propaganda na umiiwas ng accountability. Just like yung ginagawa ni VP Sara, yung kampo ni VP Sara ngayon, doon sa kanyang impeachment case. Ganun din ang ginagawa ngayon ng mga kakampi niya, katulad ni Senator Robin Hood Padilla, na subukan yung mga ganyan na mga galaw. Pero sakali pong i-refile ito sa 20th Congress at iba na yung composition ng Senado, ano ho kaya ang magiging impact nito, how important would this be at ano ang magiging benefit kung sakasakali nito? Ang sa tingin ko dyan kahit nga halimbawa ay magkaroon na pumasayan, approved by the required majority sa Senado kasi hindi naman yan tungkol sa impeachment. So this is actually covered dun sa ordinary legislative function and related legislative function ng Senado. Kaya kung sakali man ma-approve yan by the required majority, uulitin ko po yung sinabi ko kanina na wala naman itong magiging effect sa ICC. Maano lang yan, another sa kanila, mga propaganda moves na umiiwas sila sa accountability para palakasin ang loob ng mga Duterte supporters, lalo na yung mga fanatics. Pero legally, ay wala dapat yan epekto. Okay. Hayaan lang yung ICC. Punta ho tayo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kayo na po ang mag-explain sa amin kung ano ang meaning nitong ad cotelum. Bakit po sa tingin ninyo ay ito ang naging diskarte ng kampo ng bise? Okay, so unang-una nag-entry of appearance yung counsel nila, yung Fortuna Narvasa Sanchez Law Office, Salazar Law Office, na entry of appearance ad cautelam. Ngayon naman, yung kanilang verified answer, nakaka-file lang, is also ad cautelam. Ano bang ibig sabihin ng ad cautelam? With caution, without prejudice. Yung kasi kini-question nila yung jurisdiction ng impeachment court. Yan din ang isa sa mga
issue na rinaise nila sa Supreme Court. Dahil pending sa Supreme Court yung petition na yon, tsaka tungkol din sa kasi inaano nga nila, kiniklaim nila na yung fourth impeachment complaint na naaprubahan ng more than one-third of the members of the House of Representatives at yun na ang inadopt at tinansmit yung articles of impeachment. Sinasabi nila ngayon dyan sa answer, void ab initio. Now, ad cautelam yan kasi nga umaasa sila na hindi sila ma-stop sa pag-question. Stop, ibig sabihin hindi sila mapipigilan. Opo. If they continue to question Without prejudice. Opo. Yes, without to prejudice. the Yun po ang ibig petition before the sabihin. Supreme Court. Okay. Yes, umaasa pa sila na madi-dismiss talaga yung impeachment case. Ano po ang magiging tugon ng House prosecution dito sa sagot ni VP Sara? Because basically, maliban po dun sinasabi nilang inisyo dahil nga dun sa supposedly pag-violate dito sa one-year rule, ay wala naman talagang articles of impeachment dahil binalik nga daw ng Senado sa House Prosecution Panel itong articles of impeachment para po sa certification ng dalawang bagay. Una, there was no violation of the one-year bar rule. And the second, to ascertain that the 20th Congress will pursue this impeachment case. Okay, yun nga ang ginawa ng Senado. Although actually kini-question din namin yan, kini-question natin yan. Marami ang pumunan diyan na that is not allowed. Now, pero nag-issue nga ng summons yung Senado. At yun nga, nag-comply sila. Ad cautelam nga lang. So, na-file na nila yung verified answer. At ang ano ko nga dyan is that, meron ba sa Senate rules na meron bang, pwede ba ang motion to dismiss or request for dismissal or prayer for dismissal? Wala, hindi ko po yan nakikita sa Senate impeachment rules na hindi dapat dinidismiss o walang option to dismiss because nga ang klaro is that kapag na-transmit na yung articles of impeachment at nagawa na, although yun na nga parang pinapabalik pa, although, naman, di ba, yung naging move naman yung House of Representatives ay hindi nga nila daw tatanggapin kasi magpapaklarify muna sila ng Defer there are certain acceptance. things that yes, of their acceptance. Okay. So, okay. Pero Go ahead, please. ang lumalabas kasi, Congresswoman, marami naman ho tayong naririnig ngayon na hindi parte ng rules. For example, yung pong sinabi ng return to the House, that was never really part of the Senate rules as you mentioned a while ago. But dahil nagkaroon po ng motion, plenary rules ayon nga kay SP Cheese. Well, plenary rules, yes, kapag yung the Senate is acting in its ordinary, regular legislative function, not as an impeachment court. Iba ang rules sa impeachment case. At yun na nga, malinaw na dapat hindi yan pinapadismiss. Wala dapat motion for dismissal. Yung una nga, maling-mali na ang nag-move pa for dismissal is a senator judge himself. Ngayon naman, ito namang kampo nila, VP Sara. Prayer for dismissal, yun ang pinaka-main relief nila. It's a verified answer ad cautelam, pero yung pinaka-main prayer nila is to dismiss. Na hindi naman dapat. Kasi dapat tuloy-tuloy na ang trial. So nag-verified answer na. So may karapatan naman ang prosecution to file a reply dyan sa answer na yan. Within 5 days. Opo. Yes, within 5 days. And actually, that falls on Saturday. Yun pong 5 days. That falls on a Saturday, but it being a weekend, I guess mag-e-extend po yung 5th day on Monday. That's June the next 30. working day. Opo, patapos na po ang 19th Congress. So what happens next? Okay. So wala pa, hindi siguro maggagalaw. Wala nang panahon at parang wala na rin intention yung Senate of the 19th Congress to make any action on anything dyan sa impeachment. Kasama na yung pag-rule ng mga affirmative defenses, na mga riniraise
doon sa verified answer. So clearly wala nang panahon. So papasok na yung 20th Congress, and it has been our consistent position na pwede pa carry over. Alright. Hindi na kailangan i-refile kasi hindi naman talaga pwede yan na i-refile. Otherwise, ay magiging violative nung 1-year ban. The Senate of the next Congress, of the 20th Congress, has the imperative duty to proceed with the case. So to pick up from the 19th Where they Congress, left anumang off. stage Okay. na. All right. Yes. Tingnan po natin at hintayin natin ang update mula sa House Prosecution Panel sa kanilang magiging response dito sa naging sagot naman ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong oras, ML Party You're List welcome. Representative-elect Laila De Thank Lima. you. It's a pleasure always. Good evening.